a reminder for all of us who are serving Him. Bago po tayo magpatuloy, let us come again before God with humble heart, who have chosen the God who called us, the God who gave us opportunity to serve Him. And Oh, let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa bawat pagkakataong binibigay mo po sa amin upang maglingkod. Sa kabila ng aming mga kahinaan, sa kabila ng aming mga kasalanan, kami patuloy mong binibigyan ng awa at ng pagmamahal upang makatugon sa iyong pagtawad. Bigyan mo po kami ng katatagan ng kalooban upang patuloy kami magsikap, maglingkod, magsikap, magpuri, at higit sa lahat, Lord, magsikap, mas mahalin ka at pahalagahan ka sa aming buhay. Ingatan mo po kami habang kami nag-uusap-usap ngayong hapon na ito at nawa, makatanggap po kami ng grasya na kinakailangan namin upang, Lord, patuloy kami makapag-journey towards fullness in life. This we pray in Jesus' name. amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang araw po ulit sa ating lahat. Um, yung gospel po natin is, ay, again, sabi ko nga po, a reminder sa atin na naglilingkod. Unang tanong lang po muna. Are you blessed? Malamang sasagot niyo po, oo, mas magkakalita. Oo naman, blessed ako. Are you, nakatanggap ka na ba ng miracle? Nakatanggap ka na ba ng mga answered prayer? If your answer is yes, the gospel is for you and for me. Sa atin na nakakita ng milagro, sa atin na nakaranas ng pagmamahal, sa atin. Kasi sinasabi ni Lord, Kurasin, ang dami niyo tinanggap ng biyaya. Bakit ganyan pa rin? Woe to you! Kaawa-awa kayo. Dito nga po sa aking sa Bible na ginagamit mo nakalagay, what sorrow awaits you? Napakalungkot naman. Ang dami mo nang tinanggap, ang dami mo nang nakita, ang dami mo nang naranasan. Pa ba sapat yun para magbalik loob? Hindi pa ba sapat yun para magkaroon ng puso na mapagkumbaba, or an obedient heart, a heart that worship God in all things. Yun yung hinahamon niya eh. Meron kang answered prayer and yet it does not, you do not allow it to change your heart, to change your life. Naalala ko, hindi ko po ito kwento, narinig ko lang po itong kwento. Hindi ko maalala kung ikwento ko na rito. Sabi po niya, si Brother Jing po, nagpupunta yung isang punta niya po sa Germany, elder po na love lang. May pinapray over sa kanya na German mag-asawa. Yung German, stage 4 sa cancer. Payat na payat, almost near death. Pinray over niya. Ngayon, yung mga tao, pinagkikwentuhan, Brother Jing, nung walang sakit ka na, ang sungit ng mag-asawang yan. Ang daming nakakaaway sa community. Buti nga, hindi naman namin pinagdarasal na buti nga may sakit, pero nung nagkasakit siya, ang laki ng nagbago, bumait, nakapagkasundo, nakapag-reconcile. Sabi namin, masama ang sabihin, masaya na, pero yung sakit niya, ay nagtulak para magkaroon sila ng transformation mag-asawa. And happy si Brother Lee, so pinray over. Then next year, bumalik siya. Yung German, mataba na ulit. Talagang complete healing. Tawang-tawa siya. So, nagkwentuhan sila. Tapos yung mga taong kausap niya, Brother Lee, alam mo, last year, nahiya kami sa vision, masaya kami ngayon. Brother Lee, nalulungkot kami ulit. Bakit? Masungit ulit. Ang dami ulit kaaway. Ang dami. Natawa si Brad. Sinabi niya, alam mo Brad, ang tawag doon?
Sayang. Sayang. What a waste. A waste of what? Of the opportunity to have a change of heart, an opportunity to open our eyes that there is indeed a God who na kahit mahina tayo, bibigyan pa rin tayo ng milagro. Bibigyan rin pa rin tayo ng pagkakataong mag-serve. Bibigyan pa rin tayo ng pagkakataong mabuhay ng ayon sa kalooban niya. And yet, when we waste it, woe to you. Ito ginagamit ko pagka minsan nag-i-struggle ako. Woe to you, Rafi. Ang dami mo ng pagkakataon mag-serve hanggang ngayon. Hindi pa rin ba sapat yun para magpatawad ka, para magpakumbaba ka? I make this gospel a personal challenge for me because I believe, well, the gospel is for the citizens of Corazin, of Bethesda, and Tyre. It is also a reminder for us who are serving, who are struggling maybe, who really wants to have a deep relationship with God. Di ba naalala kasi there is always temptation, there is always weakness, there Tuloy is mo, always papasok ka pag struggle. umuulan, ha? But when we Papasok yan pag remember umuulan, ha? yung what a waste, sayang. Sayang yung paglilingkod, sayang yung gift, everything. Sayang. Kaya nga gusto ko pong sa hapon na ito, gusto kong balikan natin yung about yung ikaw at ako ng tinawag. Ano yung inaasahan sa atin ni Lord? Ano yung gusto niyang gawin natin? Paano tayo susunod? Ikaw na leader, ikaw na maaring coordinator or maaring masig sa pamilya lang, you are a leader in your family. Ano yung inaasahan sa atin ni Lord? Um, Isa sa verse po na lagi kong tinatandaan is 2 Corinthians chapter 6 verse 3. I always remember, lagi ko yan. Ilan lang po yung verse sa kabisado ko. Pero ito talaga nung nabasa ko, tinandaan ko po talaga. Ito is what, when, where. Parang ganun ito ng paglilingkod. Nakalagay dito sa Tagalog, iniiwasan kong makagawa ng anumang bagay na ipagdaramdam ninuman upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Maganda. Ano raw yung gawain, ano raw yung dapat natin gawin? Umiwas na maka-offend. Umiwas na, sino yung ma-offend? Kahit sino man sa paligid natin. Ibig sabihin, maski nakakasalubong natin, maski hindi natin kilala, they must experience still the God, the Jesus in us. Kung nga naman, di ba? Pangit naman talaga yung naglalakad tayo, nakasimangot. Parang, or nakakunot. Ako conscious doon kasi minsan pag mainit, nakakunot talaga ako eh. Pero I conscious ako doon kasi nga, para ako lagi nakasimangot. But, kailangan maging conscious kasi I don't want people, pagka ang bait, pagka nasa love lock, ang bait, pero pag wala sa love lock, hindi mabait. I don't want that kasi hindi naman ako yung tinatamaan lang eh. Hindi lang naman yung community. Hindi, hindi ba niya kaya akong baguhin? Hindi ba ako kayang baguhin ni Lord? Hindi ba kayang ayusin ni Lord yung puso? Kaya eh, pero hindi naman naiintindihan ng iba. Lagi ko nga binabanggit. Yung maraming tao hindi nagbabasa ng Bible, pero malamang ang mga kapatid ko, pamangkin ko, hindi sila nagbabasa. Alam ko yun. Pero titignan nila how I live as not only as kuya, but as a Christian kuya, as a Christian kid. So, yun tinitignan. Kaya nga ang ganda ng paalala ng 2 Corinthians 6:3 na para hindi mapulaan yung paglilingkod, may consciousness tayo that our actions, our words, the way we treat people, the way we live our life, the way tayo magsalita, the way tayo makita nga pag may problema, the way we handle it, it reveals our relationship to God. 30, more than 30 years na po ako sa Love Life. And
I'm really praying that nakikita ko naman yung epekto sa mga mahal ko, sa mga kapatid ko, sa mga anak ko. But I'm still praying that I am leaving a mark of what na si kuya nagsiserve. Kaya may blessing si kuya. Kasi kaya dumadaan yung biyaya sa atin. We are the current of grace, the channel of blessing for our family. Kaya nga, magandang maalala natin pag naglilingkod tayo. Ngayong araw ba to na fulfill ko yung 2 Corinthians 6:8? Or may na-offend ako? Pagsabay ko ba kanina sa bus? Pagsabay ko kanina sa jeep? Naging blessing ba ako sa kanya? Yung bang nanghihingi sa akin, nakaramdam ba ng mercy? Those things makes us conscious of our relationship with God. Makes us conscious yung estado ng ating puso. Minsan may True na nagsabi sa doon. akin, "Brad, ang hirap naman." Mahirap kung parang arte o parang pilit, pero Oh, if we believe that ano the doon Holy dyan? Spirit is in control of us, the Holy Spirit will give us the grace we need to respond dito sa panawagan na ika nga, to live a life pleasing to God, to live a life that pleases God in all circumstances. Sa libro po ni Timothy, 2 Timothy chapter 3, usually binabasa ko po ito pagka nag-worship ng mga prayer leader. But binabasa ko to pagka naiisip ko po yung para nagiging complacent ako sa prayer life, nagiging hindi ako masyado parang hindi ako consistent magsimba minsan twice a week. I need this to remind me, teka muna, nung nagtaas ako ng kamay, Lord, mag-serve ako, merong instruction sa akin. Merong inaasahan sa akin. Hindi lang naman nagtaas ako, sabi ko, Lord, susunod ko sa'yo, I will, follow me. But God is expecting me to respond. And sa 2 Timothy chapter 3, nakalagay dito, this is a trustworthy saying. If someone aspires to be a leader, a church leader, he desires an honorable position. As a church leader, he must be a man whose life is above reproach. Sabi, yung nagtumugon tayo, yung ginagawa natin, this is very honorable. Sa totoo lang naman, personal kong experience, ang laki ng ibinangon ng respeto sa akin, ng pagtingin sa akin. Wala nang naglingkod ako eh. It is not because of Rafi, it is because of Jesus at work. Yung maraming na medyo na-attract, nahikayat nang hindi ako nag-BP sa kanila. Kasi nagtataka sila, anong meron? Ano nangyari? Bakit ganun? Kaya honorable eh. Because God honors us. God gives us yung pagpapahalaga. Many are called and those who serve are one of the chosen. No? Maraming hindi tumutugon eh. Pero nang tumugon tayo, di ba? Napunin niyo ba to? Habang nag-serve ka, lalong lumalago yung gift mo. Habang nagtatagal, lalong gumagana yung gift. Kung saan nga, kaya nga, palaging pinapaalala sa atin. Gagana yung gift, pero kailangan sumabay yung fruit of the Holy Spirit. There is gift of the Holy Spirit, but it is more important that as we serve, nagbubunga rin tayo. Ibig sabihin, nag-grow din tayo sa spirituality. Sabi dito, beyond reproach. Sa Tagalog to, ang naglilingkod or ang isang leader, dapat walang kapintasan. Nung una kong nabasa yun, sabi ko, Lord, dami kong kapintasan. Ang dami kong sungit, pikon. Ang ano ni Lord, yun nga yung kailangan natin trabahuin. In the little things, people will notice, tamo to, sungit pa rin, pikon pa rin, madali pa rin mag-react.
guilty ako do'n. But as years goes by, napupuna ko, hindi na, wala ng lasa sa akin yung patol, yung pikon, hindi, ang laki na ng binawas, maski yung so, maraming binago. And people around us will notice that. Alin, yung pagbabago. Pero, mapapansin din nila kung alam, nagbabago. Kasi yung pagbabago, mahahawa sila. Nakaka-apekto sa kanila pag bumabalik tayo, pag bumubuti tayo. In the same manner, pag walang pagbabago, pikon pa rin ako, masungit pa, di apektado sila. Pwede ko ba sabihin sa, oy, magsimba kayo, linggo ngayon. And yet, nagsimba nga ako, pag uwi ko, masungit ako. Beyond reproach, walang kapintasan. We all have our weaknesses. We all have our sinful. But it is in those areas that God desires to work with us so para ma-overcome natin itong mga bagay na ito. Hindi siya parang dumi na pinapagpag lang. Kailangan tanggapin natin, and then Lord, talagang medyo pagdating sa kanya, medyo madali akong magalit. Sa kanya, Lord, kala ko napatawad ko na, pero dito pa rin, Lord, i-heal mo nga. Then, we will notice that the Holy Spirit sanctifying us is also transforming us, empowering our ministry. Kaya nga yung anointing natin, yung anointing hindi lang talaga siya sa paglilingkod. Anointing is also about healing. Diba? Anointing of the sick, healing. Sa ating pinag-uusapan, healing ng ng mga lumang ugali, ng mga hindi tamang ugali. Bakit? Babalik ako ulit yung 2 Corinthians 6 upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Hindi ko lang po alam kung nasabi na po ito sa inyo. Tagal-tagal mo nang pa-attend ka sa dabat, mo, ganyan pa rin ugali mo. Kung nasabihan ka na praise the Lord. Hello? Ulitin ko po yan Nasabihan ka na ba, tuwing hapon, nasa dabar ka, tapos ganyan ugali mo. Pag nasabihan ka gano'n, praise the Lord. Bakit? Pinapaalalahanan ka ng Holy Spirit. Baka hindi ka blessing sa taong nagsalita. Baka may nakikita siyang hindi tama sa'yo. Baka boses ng Espiritu Santo yun. Convicting ka. Pero kung minsan kasi medyo masakit sa tenga Pag siya, speaker ka pa naman, ganyan ugali niya. Masakit But yung offense na yun should challenge us. Hindi papunta dun sa negative reaction. Kundi, Lord, bakit ako sinasabihan? Ano yung nagkagawa kong mali? Bakit hindi siya nabibless sa akin? Hindi, anong ginagawa ko? Bakit hindi kita nadadala sa kanya o hindi kanya nakikita sa akin? I could take it negatively. Pakailan mo, bakit? Pwede ka makagalan but it is not the way God wants us to respond. God still wants us to respond to attract them towards God, to lead them to God. Naalala ko tuloy, noong panahon ng pandemic, mahilig ako magsasagot sa Facebook. Lalo na, kunwari, dating daan or iglesia. Tapos meron siyang komento na pangit. Atake sa Katoliko, sasagutin kayo, tapos magsasagot ako. Nag-enjoy ako doon. Hanggang isang araw, may kausap ako, tinignan ko yung profile niya kasi ang haba ng thread namin, parang 2 araw kami nagsasagot. Tingnan ko yung kanyang profile. Matanda. Ayla. Tapos ang huli, abang umuulan ha? Pag nagsasagot na kami, ang sabi niya Pag uulan, papasok ka din sa ano doon ha? Pag umuulan ha? Bait siya kasi rin. pinapatulong ko siya. Kain na ikaw nun, kain na. At nung araw na yun, kung hindi man ang araw na yun, kinabukasan na nagsimba ko. I was praying, Lord, bakit nagalit yata sa akin? Ano ang sagot mo doon?
Kasi hindi mo siya nililid sa akin. Ang pinapakita mo sa kanya, marunong ka, magaling ka, tama ka. Hindi niya nakikita yung biyaya. Ang nakikita niya, yung pagmamagaling mo, yung pride sa puso. Yung talagang, ano, kaya mo lang, hindi po ako sumasagot kahit anong mangyari. Bakit? Eh, pinakita nilo mo ng puso ko. Nag-personal message ako sa kanya, nangyayang ako ng dispensa, but, you know, the harm has been done, na-offend ko siya. I wasn't there. Yun. Kapulaanan ng aking paglilingkod. It might be harmless. Mayroon mo siguro maganda man yung motibo ko, but still, it is not pleasing to God. It does not honor God. He must be faithful to his wife, and he must exercise self-control. Faithful. Maganda yun sa mga mag-asawa or any relationship. Bawat relasyon, base po sa experience ko, ay dalawang imperfect na tao na nagsama. May dala-dala kanyang kahinaan na pinag-aaralang tanggapin at mahalin at patawarin ang isa't isa. Kasi pag nawala yung pagsisikap, nawawala yung essence ng pag-aasawa, ng pagmamahal. Kaya napakahalaga na nakikita talaga yung pagrespeto at pagmamahal sa ating mahal sa buhay, i-generalize lang. Naalala ko tuloy na narinig ako kung tama yung pagkakatanda ko sa mag-asawa raw, tatlo raw yung ring. Sana tama yung pagkakatanda ko doon sa itatlo. Yung una, syempre yung engagement, tapos yung wedding ring, tapos suffering. Tatlo lang, engagement ring, wedding ring, suffering. Pero sabi hindi ko matandaan kung speaker o sabi niya, pero meron pang isang ring. Ano yun? Enduring. Sana tama po yung term ko. Maaaring mali po, hindi ko po kasi matandaan. Pero may engagement ring, may wedding, may suffering. Kasi pag kinasal, may honeymoon stage. Kaso pag dumating na yung hindi pagkakasundo, nawawala yung honeymoon stage. But enduring, ibig sabihin, we keep on doing the same things. Ika nga kung ang duty ko sa bahay ay tagahugas ng plato, tagatapon ng basura, halimbawa lang po. At yung asawa ko naman tagalaba, I must keep on doing that, pati yung pagde-date, ibig sabihin, we endure those things, doing the same things again and again, and the romance will come back. Ang sinasabi dito is, when you are faithful to your wife, you are bringing Jesus to your family. Kasi gusto ko pong naririnig sa ME. Sa ME, laging binabanggit. Kung meron ka mang ipapamana sa anak mo, sa lalaki binabanggit ito, yung pagmamahal mo sa asawa mo, ang pinakamalaking maipapamana mo. Sinasabi dito, marami sinasabi, love your wife as Jesus loves the church. But, yung level na yun, mahirap abutin. Sa akin, yung sa anak ko lang kasi pinapractice eh. I love them even if meron silang ginagawa that seemingly is unlovable. Bakit? Kasi yung grace na nakukuha ko sa pagsimba, sa pag-serve, sa
Tuklasin ang ganda Blessed ng Pilipinas Sacrament, kasama ang gagamitin ko yung grades na yun sa isang sitwasyon na kailangan kong magmahal, kailangan kong magpatawad, kailangan kong umunawa, kahit hindi katanggap-tanggap. Bakit? Kasi nga, may grace ako eh. Ako yung daanan ng biyaya eh. And I really, really praise God kasi nakita ko yung power niya, how it affected yung buong pamilya ko, lalong-lalo na yung mga extended family, especially mga manugang. Mga manugang ko, yung respeto, yung pagmamahal, maski nagkaroon kami ng mga problema dati. I really praise God that He gave me the grace to ask for forgiveness. Gusto ko sanang sabihin, ako nagpatawad eh. Hindi eh. Nagpatawad din sila eh. Nagmahal din sila eh. Nagpasensya din sila eh. So it works that way. And habang naglilingkod ka, kaya nga dito sa bandang dulo, sinasabi rito na he must manage his own family well, having children who respect and obey him. For if a man cannot manage his own household, how can he take care of the Church of God? See? Yung talagang yung family. Sinasabi rin dito na he must be able to teach. He must not be violent, not quarrelsome. He must be gentle and does not love money. Sabihin, magandang paalala talaga itong yung gospel. Rafi, 30 years ka na, palaaway ka pa rin. Woe to you, Rafi. Gospel, woe to you. Hanggang ngayon, matampuin ka pa rin. Hanggang ngayon, ang tigas pa rin ng puso mo, nangangatirang ka pa rin para di magpatawad, Rafi. Woe to you. Not quarrelsome, gentle. Hindi violente. Siyempre, may self-control. Hindi violente, but pinapakita dito na ang buhay ng isang Kristiyano, hindi lang siya limitado talaga sa loob ng community. Kung naalala niya last week, nabanggit natin, yung ministry does not end pagkatapos ng gawain. In fact, nagsisimula pa lang yung hamon ng ministry pagkatapos ng gawain. Yung hamon na iuwi yung ating natutunan, iuwi, dalhin, ika nga, dalhin kung ano man yung biyaya na nakuha natin at ipamahagi. Ipamigay. Diin ako ulit yung salitang binanggit ko po kanina. Sayang. Bakit sayang? Kasi nga, nakapakinig ako eh. Wala bang epekto sa puso? Nakapakinig na ako eh. Wala bang epekto sa relasyon ko? Nakapakinig na ako. Marumi pa rin ba yung isip ko? St. Paul wrote, faith comes from hearing. Pero, yung pananampalataya, ano yung uri ng pananampalataya ko? Yung pananampalataya ko ba, will not medyo hard and hard pa rin ako? Or ika nga, meron pa rin akong secret life? Sa community, ito yung ugali ko. Sa labas, iba yung ugali ko. Sino ba niloloko ko? Di ba sarili ko? Sino ba dinadaya ko? Di ba sarili ko? Pwede kong kumbinsin yung sarili ko, mabait ako. Pwede kong kumbinsin yung sarili ko, nagbago ako. Pwede kong kumbinsin yung sarili ko na, nagpatawad na ako. But still, God knows what is in my heart. I can deny a lot of things, but the truth is, I cannot deny it before God. I can fool everyone, but I cannot fool God. Alam niya, kita niya eh. And the challenge for you and me, last week we talked about ministry, we talked about service, and naidudugtog natin kasi
magandang paalala ho sa atin talaga na pagkatapos ng gawain, ang prayer natin talaga maging mas mabait kaysa nung nagsimula yung gawain. Ulitin ko po yun. Idasal ko kasi, Lord, tulungan mo ako maging mas mabait kaysa kahapon. Tayo ang isa na dinadasal, Lord, sana pagkatapos nitong prayer meeting, maging mas mabait ako kaysa nung dumating ako sa prayer meeting. Then, every prayer meeting, I allow God to convict me. I allow God to sanctify me. I allow God to change my heart. Meron po ako nakausap. Kasama kong speaker sa love lang. This happened many years ago. Bago pa lang akong speaker. Growing in the Spirit Seminar. Walang speaker, walang topic. So, meron akong isang topic. Hindi ko na matandaan kung yung topic. Pagkatapos ng seminar, so, nakita kami ulit ng isang speaker. Sabi niya sa ginanin niya ako. Uy, ayos bago. Ayos yung feedback sa'yo, bago ka lang ha. Sabi nila, dalawa lang daw yung topic na tawag dito, maganda. Dalawa lang. Yung sa'yo, tsaka yung sa akin. Pinigyan ko siya. Tanto, di ang pangit ng GSS. Kaya bakit pangit? Wala yung topic, dalawa lang ang maganda. Tapos, habang nagtatagal, naging close na kami, nagkikwento kami, binanggit ko sa kanya na, alam mo, yung pinaka-struggle ko, pride. Yung binanggit mo sa akin, yung gumagana yung pride ko Gumagana, medyo, yung pride ko, gusto yung naririnig Pero alam ko, pag bibit-bitin ko at magkakaroon ako ng self-righteousness. And that is a problem that will haunt me. Kasi ugali ko yung old life naghanap ng pansin, naghanap ng affirmation. At ngayon babanggitin mo sa akin, gustong gusto ko yan. Sarap na sarap ako dyan. Ano sa kanya, kaya iwasan natin pag-usapan yung sino maganda, sino hindi. Because ang importante, nandun tayo, serve tayo, sorry po, may tumatawag pa. Nandun tayo, nag-serve tayo, and we pray that the crowd have accepted the word of God. Because it is not about the messenger, it is always about the message. The same manner, ikaw ako, marami naman pwedeng tawagin. Marami pwedeng piliin. Pero ikaw at ako yung pinili. Ikaw at ako yung binigyan ng pagkakataong mag-serve. Ika nga, karirin na natin ito. Seryosohin na natin ito. Hindi career para ma-promote ang career. Seryosohin. We put our heart into it. We put our effort into it. Because at the end of the day, we are on the, sabi nga kanina, this is very honorable position. Lastly, sabi na Luther, a leader must have a clear conscience. Clear. Sabihin, talagang maharap tayo sa Diyos, may malinis na kalooban. Hindi tayo perfecto. But when we humble our hearts, ourselves before God, then we allow God to cleanse our hearts, cleanse our conscience, and give us a new life,
a new beginning. Leaders or those who serve are not perfect na tinawag tayo. But when we allow God, He perfects us. He equips us. Sabi nga yung isa, He equips us for good works. The more yung salita ng Diyos is nakalagay sa puso natin, He equips us with good works. Pagka nag-workshop po kami sa prayer leader, tinatanong ko yung mga participant. Huwag mong kalimutan to ha. Kaya ka tinawag na prayer leader. Isa lang ang reason. Gusto kang tulungan ng Diyos mas maging mabait. Kung tinawag ka na maging coordinator, maging elder, maging leader, isa lang ang reason na gusto ka ang tulungan ng Diyos mas maging mabait. Binigyan ka niya ng responsibility so that responsibility will challenge us. Teka muna, seryoso na to, leader na ako. Teka muna, hindi na pwedeng dating style, hindi na. Yung ako po naging speaker, isa yung sa una kong dinasal. Lord, yung healing ministry ako, ang dami kong nagawang palpakan sa pag-serve. Huwag ka naman pumayag, ulitin ko po dito sa speaker. Tulungan mo ako, Lord, na gawin ito para sa iyo, hindi para sa akin. Gamitin natin itong daanan para mabago ako at makasunod sila. Mga kapatid kay Kristo, ikaw at ako, na sa isang lugar kung saan nakatugon tayo sa imbitasyon ng Diyos. Pero sana yung pagtugon natin ay tama. Nakadamit na tayo naalala niyo ba yung gospel na merong isa, inimbita na nga lahat eh. Tapos merong nakita yung hari, hindi ka nakadamit. Hindi maayos ang damit mo. Ang sinasabi lang is, tumugon na rin lang tayo. May we have the heart to do it. Ika nga all the way. Every area of life. Every way, every day. Amen. Let us pray po. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Lord, hindi matatapos yung tanong namin na bakit kami ang pinili mo? Kilala mo naman kami. Alam mo naman yung mga kainaan namin. Alam mo naman, Lord God, yung pagmamalapis din namin. Ang hinihingi lang namin ngayong hapon na ito, Lord, is for you to create in us a heart, hindi lang teachable, hindi lang humble, but a heart that is always seek yung kalooban mo, hanapin ang kalooban mo. Bigyan mo kami ng puso, Lord, na open sa pagtatama mo, open sa paalala mo. Baka kung minsan, Lord, kasi nabibingi na kami. Kaya, Lord, in our hearts, always speak to us. Always, Lord God, huwag kang pumayag na maging matigas yung puso namin. O maniwala kami na okay na kami. Always give us the hunger for holiness. Always give us the hunger for your presence. Always give us the thirst for your love, for your word, for your mercy. Bigyan mo lang kami, Lord God, ng courage to live as you want us to live, to serve as you want us to serve. Hindi paraan namin, paraan mo, Lord.
payag po kami. Sa kanuman ang ipapagawa mo. Yung po, Lord, yung dasal namin. Payag kami sa kalooban mo. In Jesus' name. Amen. Mama Mary, nakagin mo kami palagi. Kami po na naglilingkod sa iyong anak na si Jesus. Lalong-lalo na po kung hindi namin namamalayan na napapalayo kami. Kung nagiging komportable kami. Mama Mary, maging taga-akay ka po namin. Yakapin mo kami lagi ang iyong mantel ng pag-ibig. Kaya mo kong batiin ka namin. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the Now hour and at the hour of our death. Amen. Father. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Brother Rafi. Meron pa po Meron kayong pa po oras kayong ngayon. oras ngayon. Opo. Glory to God. Glory to God. Salamat po. Salamat po. Sige po mga Sige po, kapatid. mga Wala po ako kapatid. ng bilhin. Katayo lang ako. Sige po, Sige po, ano po ba ang ano po inyong ba ang inyong masasabi sa ating narinig? Ang ating po Ang mga ating po mga sharing, sharing, o mini o mini reflection, reflection, para para lalo natin maunawaan ang ating ang ating ebanghelyo ebanghelyo ngayon. Sige po, mga kapatid. Sige po. Sige po. Tanong po Tanong tayo po o tayo o share. share. Hello po mga Hello po, kapatid. mga kapatid. Wala po ba Wala po ba mag-share? mag-share? Alay ako, walang naimik eh. Wala nga Wala na. nang imik. Brother Rafi, magandang hapon bro. Magandang hapon po. Kumusta ka po at ang iyong mga kiddos at apo? Yeah, this good. Ayos na ayos po. Sa biyaya ni Lord. Salamat po. Ako po hindi rin nakapunta. Hindi ko nakita po si Brother Bingbong at saka si Kuwan. Dahil nagkataon pong ka-schedule ng TLT, sayang. Nag-pilgrimage po kami. Brother Rafi, narinig ko na uli yung iyong author mo. Para bumait. Brother Rafi. Ang ganda pa. Angkop na angkop. Yung sinabi mo pag nagse-seminar ka ng mga maglilid ng praise and worship para bumait. Tamang-tama, Brother Rafi. Ha? Dahil ako nga po ay ilang taon na ako naghahawak po, naghahandle po sa Dalinong Tabernacle ng 6 na taong sunod-sunod. 4 o 6. Tapos dito po ako nag-worship simula sa Ponso, 5 taon. Tapos ngayon po ako po pinagtutulong sa worship po kung paano mag-assign. At masasabi ko po talaga na, nako, napakalaking tulong. Okay, pribilehiyo siya. Pero mas ay tinitingnan ko siya bilang pamalo ng Lord. Bro, pamalo. Sa mga pagkakataon talagang ako gigil na gigil gumante. Gigil na gigil akong talagang lalong-lalo doon sa aking supling pagka yung nais ko na lagi sisumbatan. Pero pag naiisip ko, nakakapagtimpi pa rin ako. Timpi pa rin nga. Ay, nako. Naglilid ako ng praise and worship, maigting ako. So yung bro, ang talagang biyaya ng Diyos. Yung kung paano ka nakakapagtimpi dahil may inaalaala ka na isang pala sa mukha mo ko, Sister Pen, worship leader pa naman. Maganyan ba bro? Grabe yun na pananagutan. Kaya nga nagpapasalamat ako dito sa mga kasamahan natin pag sinasabi nilang idol ako. Inisa-isa ko, bakit niyo ako idol? Ay di sinabi naman sa akin, bahala. Sabi ko, glory to God, dahil sa kanila mismo nang gagaling, bro? Pero, sa tunay laang po ay talagang ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil yan po yung pamamaraan, dahil yan po yung pamalo sa mga pagkakataon talagang ang mas nais kong panaigin na yung aking human weakness dahil sabi ko,
Mahal ako ng Panginoon at hindi niya hahayaan sa maigting ko rin pagsusumikap na masayang ang aking pagpapagal. At akin po laging assignment, Brother Rafi, ay yung maiwasan ko po na kaya manghihina ng pananampalataya ay dahil ko. Kaya ingat na ingat ako kahit sa paglalagay sa Facebook. Pero ang Facebook, Brother Rafi, nakakatulong din. Kung sasabihin na limbawa ng iba, ako naghahalot ng confusion. Sa akin po hindi, 2 beses ko napatunayan. Dahil marami sa ka-friendship ko, mga kamag-anak ko, pag may ibinukas ako doon, hindi man directly, alam ko pinapanalanginan nila ako. Dahil ang ganda ng resulta. Amen! Purihin ng Panginoon. Salamat, Brother Thank you, Rafi. Lord. Ang iba naman. Thank you, Lord. Glory to God, glory to God. Salamat po. God bless po. Thank you, Lord. Amen. Amen. Glory to God. Tunay nga na Tunay nga na mahirap po yung mahirap po nasa yung nasa gawain na tayo ng Panginoon. Tapos Nakakarinig na tayo ng kanyang mga salita. Kaya kailangan Kaya po kailangan po magpa-take magpa-take control tayo sa Holy Spirit para po yung para po lalabas yung lalabas sa bibig natin, yung gagawin yung gagawin natin, at iisipin, iisipin, ayon po sa kabutihan ng ating Panginoon. Kasi nakakaya Kasi po pag nakakaya po gumawa pag tayo gumawa ng tayo ng kasalanan, lalo na nga, lalo na nga yung papatulan papatulan mo yung kapwa mo, kapwa mo, nakakahiya. nakakahiya. Yung magdudulot kayo ng away, yung ganun po, yung ganun po. nakakaya sa ating Panginoon. Amen po. Amen po. Bro, may Bro, tatanong may din po ako. tatanong din po ako. Apa. Bakit po Bakit kaya po kaya mas mahirap minsan magbago para sa mga taong pamilyar na sa mga bagay ng pananampalataya kaysa sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos? Mas mahirap po magbago yung nakakilala na. Yung ba yung tanong niyo po? Kaysa sa hindi pa nakakakilala? Tama po ba yung intindi ko? Bakit kaya po mas mahirap minsan magbago para sa mga taong pamilyar? Yung mga hindi pa po nakakilala. Kasi po yung tulad po natin, nakilala natin si Lord, medyo profound eh. Malaki yung binago eh. Malaking binago sa atin. Pero tayo po, habang tumatagal na, medyo matitindi na yung struggle. Like nga, yung mga struggle natin, usually inner struggle eh. Yung relationship, yun nga, yung persecution, yung unappreciated. Those things na nag-struggle yan. Hindi siya nile-level up po tayo ni Lord palagi. Let us not forget yung kabanalan, nile-level up din. So, di ba kung papansin nyo, kahit sa anong bagay, pag nile-level up, pahirap naman po talaga ng pahirap eh. But the good news is, habang nagle-level up ka, di palapit ka ng palapit kay Lord. Palapit ng palapit. Kaya nga, there will be times po na dumadaan sa desert, sabi na stagnant, walang growth. But pinapayagan pa rin ni Lord na mangyari sa atin yun. So then when we look back, makikita natin, ano ba yung nagkulang? Bakit ako hindi nag-grow nun? Ano ba yung bakit hindi? It is always, every experience that we have, wag po natin kalimutan, is an opportunity to be closer to Jesus. Kahit po kasalanan yan. Halimbawa, na ginawa kang kasalanan. Hindi yung reason para, ayoko na mag-serve, nakakahiya na, hindi. Yung kasalanan na yun, dapat magtulak sa akin doon. Maawa ka naman sa akin. Maawa ka po. Nag-serve na ako, nangyari pa to sa akin. And God will always welcome us back. Kaya nga, nalulungkot po kayo, nahiya na ako magsimba, nahiya na ako mag-serve. Hindi po, ang hiya, hindi po yung galing sa Diyos. Ang hiya po, isa yun sa ginagamit ng demonyo para huwag ka nang lumapit sa Diyos to make us believe. Yung tanong niyo po si Isabelita, mas mahirap ba? Siguro po, mahirap kasi medyo yung mga struggles natin hindi na katulad ng dati. Mas yung struggles natin, minsan yung yung ano ba yan? Ginagawa na ako ng mabuti, ito pa yung napapala ko. Dati hindi naman natin masyado napapahalagayin, but ngayon,
nag-iibang nga yung level eh. But let me repeat, let us, everything in life, hindi yan itatapon ni Lord as long as we surrender it to Him. Mali, pangit na karanasan, problema, lahat yan, gagamitin ni Lord. Diba sabi nga po, everything works for the good to those who love God. Maski yung struggle natin, sabi ko yun, nahirapan ka na magbago, God is good. Ulitin ko yun, nahirapan ka magpasensya, God is good. Bakit? Kasi kailangan natin maranasan yan eh. Para alam natin, hanggang dito lang yung pasensya ko, Lord. Kailangan mo akong dagdagan dito. Then, God will supply us with what we need. Yun. Sana po nasagot ko po yung inyong katanungan, Sister Violeta, na opo, talaga may struggle po. Pero yung struggle po natin, pwede pa rin gamitin ni Lord God to make us a better person. God bless you. Amen po. Amen po. The more na The more na nagle-level nagle-level up up tayo, the more na the more na dumarating dumarating ang ang maraming trials. trials. Di ba po? Di ba po? Di ba, alam niyo po ito, yung gold, di ba, nire-refine by fire? Or yung iba, yung para yun daw sinasabi, para tumalim ang kutsilyo, kaya makipag sa bakal. Meron pong ganun lagi, but yung gold, tapos yung kutsilyo tumatalim, yun nga po yun. God brings out something, lead us to something better, makes us better. You know? Parte na po ng buhay ng Kristiyano ang struggle. Ang struggle is real, tama. Parte na po ng buhay natin yan. Kaya nga po, napakahalaga po ng ginagawa natin at yung ginagawa natin yung araw-araw kasi anchor po ito eh. At least meron po tayong direct line kay Lord na anchor ko to, Lord. Meron akong kahinaan eh. Isipin mo kung wala, hindi ka pa nakakonekta, di lalong gagana yung kahinaan. Salamat po. Amen. Amen. Glory to God. Sige po mga Sige po mga kapatid. Sino pa po Sino pa po ang magtatanong? O O mag-share? mag-share? Hello po? Hello po? Kung wala na Kung po, wala na po, magpapaalam na po. magpapaalam na po. Magpapaalam na po Magpapaalam na tayo. po tayo. Meron pa po Meron mga pa po habol? mga habol? Okay po. Okay po. Well said Well naman said po naman po yung yung mga sinabi mo, bro. Yung mga Mga pinahayag mo sa araw ito. ito. Kaya Kaya nauunawa naman nauunawa po, walang naman, ganong walang ganong katanungan. katanungan. Ano po? Kaya, Kaya, God is opo, kaya kaya patuloy po kami magpapasalamat sa iyo. At next At next Tuesday po, kita-kita kita-kita po muli tayo online. sa kita po online. tayo. God bless po. Okay po, Okay po, salamat po. God bless po. Salamat. Salamat po. Thank you. Bye-bye po. Amen. Amen. Sige po mga Sige po mga kapatid, Pwede na po pwede na kayong po kayong mag-share mag-share kahit hindi po kahit hindi po related related dun sa sa ating topic. Sige po. Sige po. Hello po. Hello po. Sister Tin, Tin, ano mo ng konting music, tatawagan ko si Brother Ike.